Karon, naay magtiayong nag-ingon hangtod sa kamatayan. Pero unsa kun naay expiration ang maong saad? Unsa kun ang kaminyoon mapupos human sa 5 ka tuig? Kinahanglan kang mupili, i-renew ba kini o mubiya nga walay legal nga gubot? Sa dili madugay, ipakita na ako unsaon pag-usab ni ining kabutang sa kalibutan. Gubo ni ini ang bilyonaryong industriya ug ibutyag ang kamatuoran ngano kita magminyo. Tuon ako, makurat ka sa mahitabo sa ika-4 nga tuig. Unahuna nga ugma na ibag-ong balaod, ang matagkasal na 5 ka tuig na pagsulay. Inighuman sa 5 ka tuig, kinahanglan mo pili ang magtayon nga mopadayon. Walang otomatikong pagpapalawig, walang magulo na diborsyo, simpleng oo o hindi lang. Parang makatuwiran naman, di ba? Siguro kahit malusog, apan mao kini ang rason nganong importante kini. Dili lang kini bahin sa pag-usab sa kaminyoon. Usbon ni ang pagpadako sa anak, pagpadagan sa ekonomiya, pagtukod og balay, pati na ang paghigugma. Ang mga epekto ay makakaapekto sa bawat bahagi ng lipunan ng tao. Sumisid tayo! Sa unang bulan, mahugno dayon ang industriya sa diborsyo. Kining 5 wala bilyon nga global nga industriya mawala. Apan na ay laing butang nga wala damha. Ang mga seremonya sa kasal hingpit nga nausab. Wala na ang malalaking selebrasyon na nagkakahalaga ng 30,000 dolyar. Bakit? Dahil hindi ka na nangangako ng panghabang buhay, nangangako kag 5 taon. Ang mga pares, nag-commitment party na lang, mas gamay ug personal. Nakulangan ang industriya sa kasal ug 60% sa unang tuig pa lang. Apan makapa-interest kini, nausab na ang mga singsing sa engagement. Wala na ang 3 ka bulan nga sweldo nga lagda. Namalit na og mas barato ang mga magtayawon o wala na gyud nagamit ni ini. 5 taon pa lang, sabi nila. Bumagsak ang industriya ng diamante. Murag makalingkawas kini. Apan tan-awa ang epekto sa hunahuna. Misaka og 3 wala-wala ang mga dating app, dili gikan sa mga single kundi sa mga magtiyayong 3 o 4 na katuig. Inapanatili nilang bukas ang kanilong mga opsyon. Nakita nila kung ano ang nasa labas. Hindi lang basta tumataas ang mga rate ng pandaraya, kundi bigla na lang tumataas dahil sa isip ng mga tao, hindi na talaga sila nandayaya. Naghahanda na sila para sa susunod nilang relasyon. Nawawala ang guilt kapag wala sa isip mo ang forever. Pero teka, narito ang talagang nakakagulat sa yugtong ito. Pag-usapan natin ng malaking issue mga bata. Sa ngayon, humigit kumulang 40% ng mga mag-asawa ay may mga anak sa loob ng unang 3 taon ng kanilang kasal. Ngunit sa 5 taong sistemang ito, ang bilang niyan ay bumababa sa 11%. Bakit? Dahil ang pagkakaroon ng anak ay nagiging isang sukdulang sugal. Unsay mahitabo kung may 2 ka tuig na anak inighuman sa kontrata ug mobiya ang partner? Naay mo nga kahikayan sa kustodya, pero solo nga ginikanan ka na nga nipirma para sa kakapares. Maong nga ang mga magtiyayon, naghulat hangtod sa ika-2 o ika-3 nga renewal una magkaanak. Nagpasabot kini nga kasagaran dili magkaanak hangtod sa tunga-tunga o ulahing bahin sa ilang 30. Ang birth rate may usos og 3.5% sa unang dekada pa lang. Ang mga bansang tulad ng Japan at South Korea na nahaharap na sa mga problema sa populasyon ay halos naglalaho sa loob ng 2 henerasyon. Ang populasyon sa kalibutan, paspas nga nagkagamay. Apan, ang pipila ka magtiyayon nga sayong nanganak, nakasinati og walad damhang panhitabo. Gitawag kini sa mga psikologo og contractual entrapment. Kini ang mga ginikanan nga gusto ng biyaan ang ilang kaminyoon, apan girenew lang ang kontrata alang sa ilang mga anak. Hindi sila nagkatuluyan dahil mahirap ang diborsyo. Nanatili sila dahil napakadaling umalis at hindi matiis ang guilt. Ang mga pagsasamang ito ay nagiging mga pressure cooker. Ang mga ulat ng karahasan sa tahanan ay tumaas ng 28% sa taon bago ang pag-renew ng kontrata. Nalulula ang mga therapist na ay bagong espesyalidad, ang renewal counseling, ug na ay wala damhang nahitabo. Ang mga bata sa maong sistema, lahi na makigrelasyon. Sa ika-10 ka tuig na ay nadiskubreng lawong ang mga siyentipiko sa utok. Mo-adjust gyud ang utok sa tawo sa mubo nga relasyon, na ay makitang nindot sa mga brain scans. Ang mga neural pathway sa long-term bonding nagkahuyang na sa tanan. Kini ang mga agianan nga musika kung uban nimo ang katawo sulod sa mga dekada.
Nagakausap na kita karon aron dili nakaayo mo permanente. Ang oxytocin sa mga dugay na nga relasyon muus-usog 40%. Oxytocin ang kemikal na nagbugo sa magtayayon taliwala sa mga pagsulay. Naglalaho na ito sa ating biyolohiya, pero dito na nagiging madilim talaga. Isang bagong estratehiya sa pakikipag-date ang lumilitaw. Pakasal alang sa mga tumong sulod sa 5 ka tuig. Pakasal sa dato para sa kwarta, dayon upgrade. Pakasal sa uban para sa visa, dayon biya. Pakasal para sa anak, dayon pangita og mas maayong kauban sa sunod nga yugto. Ang kasal ay nagiging transaksyonal sa paraang hindi pa ito katulad noon. Oo, minsan ay madiskarte ang mga kasal noon, ngunit ngayon ay na-optimize na ito. May mga consultant na tutulong sa iyo na planuhin ang portfolio ng iyong kasal. Hinisunod-sunod nga 5 ka tuig nga partner para mapalambo ang resulta sa imong kinabuhi. Ang mga dating profile naglista na og mga tumong sa kontrata. Nangita og 5 ka tuig nga partner para mo palit og balay ug kaanak. Kinahanglan andam sa mahigalaong panagbulag. Ang gugma na himong produkto nga naay klarong shelf life, apan ang epekto sa ekonomiya mas makapakurat pa. At isipan mo, hinsay mo palit og 3 wala ka tuig nga mortgage kung ang kaminiyon mahimong matapos sulod sa 5 ka tuig. Mikunhod og 5% ang pagpanag-iya og balay sa mga magtayaon. Gano? Kay walay gustong makig-ambit og dako nga kabtangan sa tao nga basin dili na nila makauban sa pipila lang ka tuig. Ang mga legal na komplikasyon pa lamang ay mga banguot na. Naibag-ong modelo sa pabalay ang mubo nga abangan, mga apartment nga daling bahinon, kusog ang serbisyo sa abang ug muebles. Ang EKA ang nag-unang kumpanya sa muebles sa kalibutan, ang tanan gihimo nga temporaryo ug daling bungkagon. Ang konsepto sa pagtukod ug kinabuhi naguba kay wala na mo nagtukod, nag-abang lang mo. Ang insurance sa kinabuhi, panglawas ug mga benepisyaryo nagkalisod na. Ang mga kumpanya nagtanyag na og mga pulisiya na depende sa pag-renew. Nisaka ang mga premium kay gubot na ang kalkula sa risgo. Lisod na ang pagplano sa retirement. Di na matagan sa mga advisor ang kita sa pamilya 5 ka tuig gikan ron. Hindi nila alam kung kasal pa rin ang mga kliyente nila. Ang stock market ay nagiging mas hindi mahulaan. Imposibleng hulaan ang kilos ng mamimili, mas dako ba gasto o tipig ang magtiyayong sa ika-4 nga tuig. Dili magkauyon ang ekonomista, apan kini ang wala damhan ni bisan kinsa. Ang ilang mga industriya ay talagang sumasabog. Misaka og 4 wala-wala ang therapy ug counseling. Tanda na kinahanglan og tabang sa mga renewal ug serbisyo sa prenuptial. Ang bawat kasal ay nangangailangan nito ngayon. Hini nga industriya mo kantidad og usa 5 bilyon. Ang pagplano og renewal party, bag-ong industriya nga 8 bilyon matag tuig. Ang relationship tracking apps para sa magtayon kay kumo na sama sa fitness trackers. Bisa ng mga gobyerno, nagtanyag na og tax breaks para sa mga renewal. I-renew ang kasal kuha og 5 wala nga tax credit. Desperado silang ligunan ang ilang sistema. Apan, walay makaandam sa katiliban sa mahitabo sa ikaduha wala ka tuig. Human sa 2 ka dekada sa 5 ka tuig na kontrata sa kaminyoon, gitigom sa mga tigdukiduki ang datos o ang ilang nakapaglagan, nag-usab sa tanan natong naibaluan bahin sa relasyon sa tao, aniya ang katingalahang kamatuuran. Ang mga magtayuon nga nag-renew og kontrata, mas malipayon kaysa sa mga naa sa tradisyonal nga kaminyoon. Unsa? Tinuod na, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya, sa kabila ng krisis sa populasyon, ang mga taong aktwal na nasa mga ugnayang ito ay mas masaya. Bakit? Ay ang expiration date nagpugo sa butang nga wa mahimo sa tradisyonal nga kasal, ang tinuyo nga pagpili. Tadali makatuig, tan-awon nimo imong pares og pilion sila pag-usab. Dili ka pwedeng mag-relax lang. Ayaw sila pasagdi. Ayaw itugod nga malunod ka sa pagkamanhid nga nagaguba sa daghang kaminyoon. Ang datos nagpakita og katingadan. Ang mga magtayon sa ilang ika-3, ika-4 o ika-5 nga renewal nag-uban na og usa 5, duha wala o duha 5 katuig. Kini sila adunay kalipay sa relasyon nga 3-5 mas taas kaysa tradisyonal nga kaminyon sa samang gidugayon. Paulit-ulit nilang pinili ang isa't isa pero narito ang madilim na bahagi ng revelasyon na iyon.
Ang 40% na hindi nakakarating sa pangalawang pagpapanibago dahil ang sistemang ito ay lumilika ng isang brutal na anyo ng natural selection sa mga relasyon. Kung may anumang mali, kahit anuman, matatapos iyon sa loob ng 5 taon. Hindi mo na kailangang pag-usapan pa dahil ang laki na ng naipuhunan mo. Dili angay mo pabilin sa sayop nga rason. Nagpasabot kini nga daling mamatay ang huyang nga relasyon, bisan murang epektibo, dako kinig epekto. Milyon ang sigig kasinati og 5 ka tuig nga pakyas nga relasyon, apan wala gyud makakita sa anggay nila, nagkatigulang ug mas nagmaldito sa matag panagbulag. Naay bag-ong matang sa kamingaw, ang kabalaka sa bag-ong kahimtang. Ang patuloy na takot na ang kontratang ito na ang magiging huli mo, natatanda ka na lang dahil sa pagiging kanais-nais na mag-iisa ka na lang. Sa katapusan, naay labing makapatandog na nadiskubre. Ang unang henerasyon sa mga bata nga gipadako nini nga sistema hamtong na ug nakita sa mga psikologo nga lahi na gyud sila. Hindi sila naniniwala sa permanente, hindi sa mga relasyon, hindi sa mga karera, hindi sa mga tahanan, hindi sa kahit ano. Ansamantala lang ang lahat ay maaring pag-usapan. Lahat ay mawawalan ng bisa. Mas fleksible sila at mas madaling umangkop, ngunit mas hiwalay din sila sa iba. Dali silang makigkonekta apan dali sa mobiya. Ang konsepto sa hangtod sa kahangturan nahimong langyaw kanila. Giisip nila ang taas nga kaminyoon sa ilang apuhan nga karaan na kaayo. Ebolusyon ba kini o pagkawala? Unsa kung ang kasal dunay 5 ka tuig na expiration. Magpuyo ta sa kalibutan sa siging pagpili, diin ang gugma mas tinuyo pero dili permanente. Mawala ang karaan nga kaharuhay, pero maangkon ang kagawasan karon. Tingali, kinahanglan natong dawaton ang pait nga kamatuoran sa modernong kaminyon. Daghan nato ang nagpabilin, dili kay gipili nato ang atong kapikas kada adlang, kundili kay lisod mo biya. Kining sistemaha makapasayon sa pagbiya ug sa ingon niini mapakita kinsa jud ang mopili sa pagpabilin. Narito ang tanong ko para sa iya. Kung bukas ay maaprobahan ang renewal ng kasal ninyo, pipirma ka ba ulit? Gusto bang partner mo? At kung nag-atubili ka, kahit 1 segundo, ano ang sinasabi nito sa email? Iwanan ang inyong mga saloobin sa mga komento dahil maaring ito ay isang paano kung na senaryo. Ngunit ang tanong na ipinupukaw nito ay totoong totoo.